Paano magparami ng neon tetra? Tunay na kapansin-pansin ang mga isdang tinatawag na neon tetra. Umaabot ang kanilang laki hanggang 1.5 inches o 3.8 centimeters. Isa ito sa mga paborito ng mga taong mahilig mag-alaga ng mga ornamental fishes dahil napaka-peaceful na mga isdang ito. At ang isa pa sa kapansin-pansin sa mga isdang ito ay palagi silang nasa tabi ng grupo. Nabibilang kasi sila sa tinatawag na schooling fish. Sila ay palaging nakasunod o hindi lumalayo sa kanilang mga kauri. Nagmula daw ang mga neon tetras sa Amazon River na nasa South America. Ang mga isdang ito ay nangangailangan ng soft water upang mabuhay ng maayos. Ang ibig sabihin ay dapat walang masyadong halong minerals ang tubig. Kailangan din na medyo acidic ang tubig. Mula 6.0 hanggang 7.0 ang level ng pH. Sa mga lugar na may tropical na klima naninirahan ang mga neon tetras, dapat ang temperatura ng tubig ay mula 21 hanggang 27.2 degrees Celsius. Dumadami ang mga neon tetra sa mga katubigan kung saan ay may napakaraming halaman. Kaya nilang mabuhay ng hanggang 5 hanggang 10 taon kung maayos ang kondisyon ng kanilang kapaligiran. Nabibilang sa mga omnivorous animals ang neon tetra dahil ang kanilang pagkain ay halaman o algae at karne tulad ng mga bulate at mga kulisap. Sa mga nag-aalaga ng ganitong isda, ang pinapakain nila ay fish flakes at algae wafers. Dahil nabibilang sa schooling fish ang mga neon tetra, mainam ng iyong aquarium ay merong 5 o mas marami pang bilang na mga neon tetras. Madali kasing malungkot o ma-stress ang mga ganitong isda kapag sila ay kakaunti lamang. Paano magparami ng neon tetras? Napaka-interesante ang pag-aalaga ng neon tetra dahil hindi madali ang pagpaparami sa kanila. Ang mga buntis na neon tetra ay patuloy na nangingitlog sa mga halaman. Pinipili ng buntis na ina ang medyo madilim na kapaligiran upang manatiling ligtas ang mga ito mula sa mga predators sa paligid. Sensitibo rin ang mga itlog sa matinding sinag ng ilaw, kaya nangangailangan talaga sila ng madilim na lugar upang sila ay mapisa. Ang isang inahing neon tetra ay kayang maglabas ng hanggang 130 eggs tuwing breeding season. Ang mga nailuwal ng itlog ng babae ay hindi pa fertilized. Nangangailangan ng tulong ng lalaking neon tetra upang ang mga ito ay ma-fertilize at mapisa. Kaya nga tuwing breeding season, naghahanap ng mainam na lugar ang babaeng neon tetra at sa kanyang tabi ay naroon din ang lalaki. Sa oras na naglabas na ng itlog ang babaeng isda, susundan naman ito ng paglabas ng similya ng lalaking isda. Pumapasok sa itlog ang similya habang ang mga ito ay nasa tubig hanggang sa mahulog sa lapag o halaman ang itlog. Ang itlog ng neon tetra ay semi-adhesive, kaya sa oras na lumapag ito ay kusa na itong didikit upang manatili ang kanyang lokasyon hanggang sa siya ay mapisa. Pinipili ng babaeng neon tetra ang madilim at mahalamang lugar dahil kadalasang kinakain ng predator ang kanyang mga itlog. Bukod sa ibang predator sa paligid, mismong ang kauri ng neon tetra ay kinakain din ang mga itlog kapag sila ay nagugutom.
Yan ang dahilan kung bakit mahirap paramihin ang neon tetra sa isang aquarium. Subalit nakaisip sila ng paraan upang maging maayos ang pagpaparami ng ganitong isda. Sila ay gumagawa ng spawning mops na yari sa malambot na lubid. Kanila itong binibigkis hanggang sa magkorteng halaman. At dito ay maaaring dumapo ang mga itlog ng mga neon tetras. Nangingitlog lang ang mga isdang ito tuwing gabi o kapag madilim ang lugar. Kaya halimbawa ay meron kang spawning mops sa iyong aquarium at meron ding babae at lalaking neon tetra doon, asahan mo na may mga itlog sa mga spawning mops na naghihintay na mapisa. Pagkalipas ng gabi, inaalis nila ang mga spawning mops sa aquarium ng mga adult neon tetras at kanila itong inilalagay sa isang dedicated aquarium o grow out tank upang doon ay mapisa at magpalaki ng mga baby neon tetras. Ang mga itlog ay napipisa makalipas ang 24 hours. Ang ilan ay napipisa pagkalipas ng 36 hours. Kailangan nakahiwalay ang mga baby sa mga adult neon tetras upang sila ay hindi kainin. Sobrang liit kasi ng mga ito pagkatapos silang lumabas sa itlog. Maghihintay ka ng 3 hanggang 4 na buwan bago umabot sa hustong gulang ang mga baby neon tetras. Isa sa mga paboritong isda ng mga mahilig mag-alaga ang mga neon tetras. Katulad ng guppy fish, ang mga neon tetras ay hindi agresibo at nakakatuwang pagmasdan kapag sila ay grupong lumalangoy sa iyong aquarium.